mga boss chief mo, sir. Kasi di ba, pinapasabpina ni Tobats yung mga hindi daw po dumalo doon sa kanilang hearing. Paano po? Nagmukhang talk show lang, mga kababayan eh. Dadalawa lang ho sila ni Amy Marcos eh. Di ba? Nagmukhang talk show lang po si Mick Madi at si Manang Mangga daw, sabi ng mga DDS, manggagamit daw ho, no? Kasi itong hearing na ito, mga kababayan, miski naman ho tayo pro-government, sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Alam natin at ramdam natin na para lang ho sa boto itong ginagawang hearing na to. Di ba, One Squad? Oh, para lang po makakuha ng boto si Manang Amy doon sa mga DDS. Kaso lang ho, mga bossing. Halata siya ng mga DDS. Sabi nga ni Panelo, lelang mong panot. Paniwalain mo yung lelang mong panot. Ayaw hong paniwalaan. So ngayon, wala pong dumalo, mga kababayan, doon sa executive branch. At sabi dito, mga bossing ni Bato, sabpina ang solusyon. Pakinggan nyo, What we have right now in front of us are empty chairs. Empty chairs. Di ba ganyan? Unang-una, ganyan din yung mga vloggers ninyo. No, doon sa Congress. Ikaw din naman, ganyan ka naman din sa Congress, di ba? Hindi nga lang marami yan. Kaya lang, kayo nila Bato, kayo Bato, si Bungo, etc., etc. Same lang din. Di ba? Tuloy. Itong ginawa ng mga opisyalis from the executive branch of government is a total snub to as far as we're concerned. And Tandaan mo ba to? Ginawa mo din yan. So, syempre, ano ang gagawin at ano ang iisipin ng sambayan ng Pilipino doon sa hindi mo pagdalo sa pag-imbita nila sa'yo sa Congress? Ganyan din. Di ba? Snub din. Wala ka din pakialam. Nongga-nongga lang yun mga kababayan Mahirap nga magsalita kapag ikaw ginagawa mo din. Ito'y tahasang pagbaliwala sa doktrina ng checks and balances. Kaya din ba ganun ang ginawa mo doon sa Kongreso? Di ba? Binabaliwala mo ang check and balance. Di ba? Ang dali ho i-debunk nito si Bato sa puntong ito, mga kababayan, kasi siya mismo ginagawa niya o ginawa ho nila. Ang ating gobyerno. Kung ayaw na mag-attend ng hearing, ibig sabihin, ayaw na nilang magpapacheck sa atin na co-equal branch of government. So what will happen to this? Pag tuluyang ganito ang mangyayari is, I think we are now on the verge of a constitutional crisis kapag tuluyan nilang i-snub yung ating imbitasyon. Di ganyan din ang iisipin namin dito, Bato de la Rosa. Nung panahon ng dating Pangulo, mga bossing, ganyan naman din sila di ba? Mismong may direktiba pa nga sa dating Pangulo. Ano sabi ng dating Pangulo dito? Duterte issues memo, forbidding cabinet executives, from attending formally probe. Di ba ginagawa nyo din yan? Nung panahon ng dating Pangulong Duterte, at ito, walang arte-arte. Rektahang sinasabi ng dating Pangulo. Pinagbabawalan, pumunta sila. About doon sa formally na issue. Di ba? Ang hirap ng sitwasyon nyo. Mahirap po ang sitwasyon nila, mga kababayan. Paano? Kasi kayang-kaya at andaling ibalik sa kanila ng mga pinagsasasabi nila. Wala na mangyari. Wala na respetuhan ito sa isang kapwa co-equal branch of government. So, Madam Chair, I would like to move that we issue subpoena to these government officials to require their presence in the next hearing. Kung meron ka pang gaganaping hearing, dapat masabpina ito sila para magkaalaman. Klaruhin. Magpapasabpina agad, mga bossing. Dapat ganun din ang ginawa dito kay Bato de la Rosa doon sa Congress
Ano, ayaw mo magpakita, o sabpina ka din. Sabi ni Ma'am Berly Wondering, bato, kaya ayaw na nilang mag-attend kasi nonsense. Correct, paulit-ulit lang ang mga tanong ni Amy at sasabihin ni Amy Marcos, hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan. Naku, hindi ko maintindihan dito, ha? So, paulit-ulit lang naman din ganun eh. natin ito. Oh. Ay. Maraming salamat, Senator Ronald De La Rosa. Actually, dalawa yung subpoena na pinapapirma ko sana kay SP Cheese. Isa para kay Prosecutor Fadulion at ikalawa para sa head ng ating Air Force, si General Cordera. Pero yung dalawa, hindi ko pa natatanggap na pirmado. O, di ba? Tama mga kababayan, sabi ni Ma'am Carmen Lee. Bakit? Nirespeto mo ba ang Congress nung pinatawag? Akala ho kasi nitong mga ito, mga bossing, no, hindi nare-record yung kanilang mga galaw. Akala nila hindi tatanim sa utak ng taong bayan na ginagawa din nila ho yung mga ganun. Sila ang nauna, tapos pag ginawa sa kanila. Actually, nonsense na talaga eh. Kasi nai-explain na ho lahat mga kababayan noong hunang hearing. Kaya itong pangalawa, alaws na to. Di ba? At least yung mga executive, dumalo. Si Bato, may dinaluhan ba? Wala. Malamang ICC na ang dadaluhan nito. Ma'am Berlis Wondering, salamat po sa inyong super sticker. Tuloy. Ang sinabi ni SP, pinadala na daw niya sa legal ng Senado. Pero hanggang ngayon, wala pa rin tayong natatanggap. Follow up natin, Madam Chair, kasi alam mo, if this situation is left unchecked, ang mangyayari sa atin dito is hayaan na lang natin na meron tayong Philippine National Police na patuloy na nilalabag yung ating konstitusyon. Wala, kayo lang ang nagsabi niyan. Biruin niya, sinasabi ho nila mga kababayan, si Torre daw po, General Torre, nagmamadaling arestuhin ang dating Pangulong Duterte. Nilabag daw po ang karapatan ng dating Pangulong Duterte. First time in the history sa Pilipinas yata mga kababayan na nabasahan na ng Miranda rights, tumagal pa ng 12 oras. Yung pagdala nung inaaresto. Di ba? Pinakamaluwag na ho yata yun mga kababayan eh. Pinakamahabang oras na ho yata yun mga kababayan eh. At ang ating mga batas, hindi po maganda ito, Madam Chair. Kaya nag-exist yung Senado, in particular, yung buong Kongreso, para meron tayong checks and balances. Hindi po pwede yung executive branch of government, hahayaan na lang natin na gagawa sila ng mga hakbang na lapag sa ating konstitusyon. Kasi mga kababayan, siguro yung executive, naiisip nila, tingnan mo, nasagot na natin lahat doon sa unang pagtatagpo, sa hearing. Tapos etong mga problema na lang nila ngayon, maliliit na lang, kagaya nung nabanggit ni Bato de la Rosa kanina, na hindi ho dapat PNP natin o hindi ho dapat ang Pilipinas ang maghatid kay dating Pangulong Duterte. Wala na, ang liit na problema na lang yon para daluhan pa at mag-aksaya ng pera dyan sa hearing ni Manang Amy. Rektahan tayo. Para lang naman yan sa boto ng mga DDS. Kaya lang, sabi ko nga sa inyo, halata ng mga DDS. Sabi ni Panelo, lokohin mo, lela mong panot. So we are here to check them. So, kung hindi sila magpapacheck, isnab sila ng isnab sa atin, then magkakaroon tayo ng constitutional crisis dito, Madam Chair. Ganun din ginagawa nyo sa Kongreso, di ba? Ayaw nyo ding magpa-check. Pero ikaw, ni isang beses pumunta ka ba? Hindi. Yung mga executive, naipaliwanag na at paulit-ulit na lang kayo dyan. Thank you, sir. Ayon po ako sa inyo at talagang hindi tama itong pangkalahatang sinasabi. Lahat na lang executive privilege, lahat na lang sub judice. Alam naman natin, hindi naman tayo lihis at alam naman natin na napaklaro ng Neri versus Senate, yung Tapusin na natin to kay Labato.